Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Ang buhay ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad ring naglalaho. Ang kapangyarihan at plano ng Diyos ay kumpleto at ganap na. Siya ang namamahala at may kontrol sa lahat ng bagay. Itinakda ng Diyos ang lahat ng nangyari at mangyayari. At sa huli, walang sino man ang makakapigil sa katuparan ng mga bagay na kanyang nilayon. Ating tunghayan ang buhay ng isang tatay, asawa at warang haligi ng tahanan. Sa kanyang kwento ay papakita ang kanyang kahanga-hangang pagtitiyaga at pagmamahal sa kanyang iglesia at sa Panginoon. Sinubok man ng panahon, patuloy pa ring iniaako. Ang buhay ni Tatay Severino ay isang halimbawa ng tagumpay at pag-asa. At sa dokumentaryong ito, tayo'y magkakaroon ng pagkakataon na masilayan ang kanyang nakakaingganyong kwento at testimonyo. Ako po si Severino Abogadje, Senior. Dito lang yan sa Barangay Labit, Villasis, Pangasinan. Mula nung ako'y pagkabata pa ay talagang napakahirap ang buhay noon para sa amin. Halos lumuluha ako sa hirap na aming dinaranas sa aming pamilya. Kahit ang mga kapitbahay, minsan lang kakain kami ng kanin isang bisis isang araw. Kamuting kahoy na linaga. Maghapon na yung basta kamuting kahoy yan. May kunting kanin, ayos na. At ang pamilya po namin ay sadyang marami. Magkaedad ako ng 8. Mayroon kaming maestro dito na nagtuturo dito sa barangay namin. Halika kayo mga bata, turuan ko kayong magtanim ng palay. Alam niyo ba, yung pagtatanim ng palay ay ang hupa lang noon ay tinatawag na sintimo pa lang nung araw. Kumbaga, 5 sintimo, isang oras. Ganon. Gusto rin namin kaya magkapira kami. Mahalagang bagay yon. Hanggang sa matuto kami magtanim ng palay. Paglaki namin hanggang mga 10 taong gulang, ay patas-tas na rin yung upa. Umaabot na rin ng 2 piso. Yung 2 piso yun, makakabili ka ng isang salop na bigas. Sabi ko, kung minsan, umaangal ako sa nanay ko. Hinay, wala man lang akong pambiling short pants, puro na lang bigas. Sabi ko, makakabili rin tayo niyan, basta magsipag ka lang. Mula noon, sige lang ang pagsisipag ko. Hanggang sa umabot ako ng mga 15 edad, pumapakyaw na ako sa palay. Nakikigapas ako nang nawala na sa akin yung pag-aaral. Wala na. Gusto ko pera. Gusto ko makatulong sa magulang ko. Kasi yung mga pamilya ko o yung mga kapatid ko na may trabaho na may asawa na sila. Sa murang edad pa lamang ay nagsumikap na si Tatay Severino upang malabanan ang kahirapan. Matiyagang nagpatuloy sa paghahanap buhay kahit sa gitna ng mga panganib. Sa tulong ng Diyos, lahat ng kanyang paghihirap at panganib na hinarap ay napagtagumpayan. 6 months lang, tanggal na kami. Kumbaga, labor lang kami Ngayon, hinintay ko yung pagkakataon na mag-open ulit yung kumpanya. Hanggang sa nag-open na yung 1977. At itong kapitbahay ko na matanda, halika,
isasama kita sa Bicol, sabi niya. Papasok kita doon sa dating trabaho. Nakapasok ako. Talagang ang Panginoon ay ginagabayan niya ako sa mga magagandang layunin para sa pamilya ko. Nagtrabaho ko doon. Nakapagtrabaho ko. Ngayon, sa edad kong 21 na yon, ay masama ang loob ng tatay ko na maaga akong nag-asawa. Kumbaga, nang nalaman niyang may asawa ako, nawalan siya ng malay. Napaiyak ako. Dahil hindi ko natupad yung pangarap niya na makatulong sa magulang ko. Hindi pa rin lang nagtapos doon. Tuloy-tuloy ang trabaho. Hanggang sa nung nag-asawa ko na yun, naipadala ako sa Cavite. Doon na naman sa project ni Ferdinand Marcos sa Puerto Asol, Ternate, Cavite. Alam niyo, parang trabaho ng kalabaw. Hihilahin mo yung poste sa bukid, kalahating kilometro, magpapasang ka ng cross na napakahabang, napakabiga. Kasi hindi pa ako lineman eh. Ang lineman, mautak yan. Hindi sila nagbubuhat ng mabigat. Kami ang nahihirapan. Sabi ko, kung kailan ako nagkapamilya, ito pang trabaho ko, sobrang hirap. Talaga. Gusto kong umatras. Gusto ko nang umuwi. Naisip ko pamilya ko. Naisip ko yung asawa ko. Paano ko mabubuhay ang asawa ko kung aatras ako trabaho. Ganon. Tapos ang pagkain mo sa gabi, tuyo. Hindi ka na makakapagluto kasi uuwi ka ng alas 6 na. 6 ang trabaho. Kasama namin yung mga napukor na kaagapay. Alam niyo, napakadelikado doon kasi yung mga may-ari ng sakahan, yung mga palayan, ay talagang gusto nilang pumatay. May hawak silang panabas. Kasi gagapasin na yun, sisirain natin. Kahit ako naman, ako may-ari ng palay, sisirain mo lang. Ay, mabuti na lang, mayroon kaming gwardiya na sundalo. Ginagwardyahan kami. Kasi nag-order yung manager namin na kailangan namin ng gwardiya. Kung sakaling magkaroon ng hindi maganda, parang panakot lang ba yung Philippine Army na maging gwardiya namin. At sa loob ng 2 buwan, tinapos namin yun hanggang sa proyekto ni ating Pangulong Marcos. Ngayon, pabalik na kami, pauwi na kami sa... Ngayon, naipadala na naman ako sa Baklutan, doon yun sa mismong factory ng simento. Mayroon na namang linya doon, napakataas na puste, na kung saan gusto kong mapag-aralan kung paano umakyat. Nagsimula pala ako sa Pagsanhan Pagsanhan, Laguna. Kasama ko ang kuya ko. Alam mo nangyari doon nung pag-4 na metro kasi 45 feet yung taas nun eh. Gusto kong matutong umakyat. Sabi ko, palayan. Ngayon, nung pag nakataas na ako ng 4 na metro, naapakan ko yung paa ko, dito, yung spike. Tumama dito. Nakabuta ako. Dugo yan. Hanggang dito pa naman ang tubig sa palayan. Magdamag na napakakirot. Pumasok pa rin sa trabaho. Hanggang sa lumubo ito. Sabi ko, kailangan ko na magpa-doktor. Yung pala matititanos na. Grabe ang nangyari. Nagpahinga ako ng 1 linggo. Gumaling yun. Dahil sa pag-interest ko na matuto sa trabaho, muli akong naipadala sa ibang lugar na naman. Sa Mulanay, Quezon. Doon na naman ako na-aksidente. Pagdating ko sa taas, bigla ako nadulas.
na may kasama akong alambre. Ay sabi ng kasama ko, di ba nasa taas ka kanina? Sabi siya, nakatalikod eh. Eh, ba't nasa baba ka? Sabi ko, nahulog ako. Ito, kung krisuta yan. Dito, yung krisuta ng pangko sa siminto, dahil sa asfalto. Makuha yun, mahapde. Pag dumapo dito, masakit. Lapnos yan. Ngayon, hindi ka ba nasaktan sa sabi ng kasama ko? Hindi naman. Parang wala lang. Kutut yun eh. Mula sa taas, biglang lagunos na ganyan. Nakatayo ako. Eh, malapit pa naman sa eskwelahan yung kumbaga sa Barangay Labit. Nasa tabi lang kami ng kalsada yung ginagawa namin linya. Ngayon, nakita ako ng mga teacher at saka mga estudyante. Umakyat na naman ako. Kaya na naman, nagpalakpakan yung mga maestra. Hanggang sa nakarating ko sa taas. Sa awa ng Diyos, pagbaba ko, ayos na. Mula noon, iba na naman. 1985. Nandun na tayo sa 1985. Nasakwan na ako eh. Pagkawayan, Quezon. Galing na ako sa Bataan. Hindi ko na ikikwento yun. Transfer ako sa Bataan. Ang inspector namin doon ay Hapon. Mitsui Electric. Kasi yung linya na yon, yon ang pinakamataas na voltahe ng linya ng kuryente sa buong Luzon. Sakop na yan ha. 500 kV ang tawag dyan. Makikita niyo yung mga tawag dito sa San Roque Dam, papunta sa Maynila, na ang daming alambre. Yun po, kami ang finish lang na tinatawag. Iba yung pundasyon, iba yung magtatayo ng tower. Kami ang maglalaglag ng alambre. Kami na rin ang magtatapos. Yun ang pinakadelikado sa amin, yung magbabanat. Napakadelikado yun. Alam mo ang nangyari sa panahon yun, December 14. Sabi ko doon sa kasama ko, Joe, pwede bang magpalit tayo? Oo naman, sabi niya. Kasi yung maghapon na yon, ako yung nag-operate doon sa pagbabanat. Ay sabi ng hapon, bukas na natin ituloy kasi hapon na, alas 4 na. Hindi nila masisilip yung label ng konduktor. Di kinabukasan, balik. Akyat kami, 6 kami. Bakit naisip kong magpapalit? Sabi ko, Joe, palit tayo. Sabi ko ganyan. Oo, sige, palit tayo. Dito ako sa kabilang pakpak. Dito siya, 6 na pakpak yun. Ano? Ngayon, sa loob ng 30 minutes, hindi ko siya tinitignan eh. Basta mayroon akong ginagawa, pero nakasipti ako. Biglang umuga yung tower na ganyan. Ay nagkalaglagan na pala. Yung 5, 4 na kasama ko, nandito na yung safety belt nila. Salip na dito, muntik na. Kapag dumagalan yan, laglag silang lahat. Pero yung kasama ko na si Joe, nakapalit ko, yun ang nalaglag. Sabi ko, sinisisi ko sarili ko minsan. Bakit? Kasi sinabi kong magpalit kami. Ano bang ibig sabihin no? Nang dahil lang doon ay siya ang nalaglag. Agad kaming bumaba. Mga lineman kami. Nako, yung katawan niya talagang nagkabali-bali. Bali ito, dito, tapos dito. Ay mayroon pang buto na naalis dito. Tapos, kumuha kami ng kumot. Doon sa tirahan namin, binalot namin ganyan, takbo sa clinic. Malapit lang ang munisipyo ng Tagkawayan eh. Ngayon, nakita ko nag-iire. Sa hirap nag-kuha niya, ng karamdaman niya. Gumaganon siya. Yung doktor, naramdaman niya unti-unti nang humihina. Nakita niya yung dito niya, umihi. Pag-ihi, nawala na siya ng malay. Humagos yung luha ko noon dahil kaibigan ko yun eh. Magkaagapay kami sa trabaho. Mabait na tao yung taga-Samar.
Nung wala na siyang huminga, nung hindi na siya nakahinga, tumalikod na ako. Gumanon ako sa bintana ng clinic. Dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan, pagsisisi at bigati ang kanyang naramdaman. Nung dinala namin sa clinic, talagang hirap na siya. At sa isip ko, sinisisi ko sarili ko eh. Bakit kasi naisip ko na magpalit kami? Ang pangyayari yun ay nagkaroon ako ng sakit. Yung pagkahulog mo. Nung dalhin na sa Samar, yung kaibigan kong yun, naaalala kong palagi. Bumalik kami sa trabaho. Akyat kami. Ayaw ko nang magtrabaho sa taas. Kahit ayaw ko nang humagbang sa tower eh. Naaalala ko yun. Pag ang alambre o yung pilotor na ginagamit lumalagitik, kiramdam ko napuputol eh. May sakit na dito. Hindi ko kayang labanan. Hindi ko kayang dayain ang dito ko. Pag lumagalagit itong pilot wire na birada namin, kasi magbabanat na kami ng alambre. Kumbaga, 1 kilometro dito, 1 kilometro dito sa kabila, babanatin mo yan hanggang sa mapinish. Pinapakinggan kong mabuti yung lagitik. Baka maputol ulit. Yun ang hindi ko makaya. Sabi ko, kailangan ko nung magbakasyon. Nahihirapan ako. Alam mo yung nangyari, nagpa-check up ako, nagpa-doktor ako sa Binalonan. Sabi ng doktor sa akin, gusto kong magpa-ECG, doktor. Kasi masakit di ko dito, sabi ko. Pa-ECG nga ako. Ngayon, kuya, may sakit ka. Sabi sa akin. Anong sakit? May sakit ka sa puso. Ano bang nangyari? Ano bang trabaho mo? Sabi sa akin. Mabigat, doktor, sabi ko. All around. Magsimula sa pundasyon, tower ang ginagawa namin. Mahirap ang trabaho namin. Magmula sa lupa hanggang pataas. Yung pangyayari yung gago, dok. Mula nung nahulog yung kasama ko, ayaw ko nung umakyat. Lagi kong naalala, sabi kong ganun. Ay sabi sa akin, magpahinga ka na 1 taon. Para ma-relax yung sarili mo. Mawala sa isip mo yung mga pangyayari yun, sabi niya. At saka yung trabaho mo, mabigat. Simento, papasinin mo, buhangin, bato, bakal, mga tower part, papasinin mo yan. Kung gaano kalayo, tatapusin mo yan. Ngayon, yun ang trabaho namin talaga. Akala ng mga iba, yung mga tao, maganda yung trabaho ginagawa namin, pero kami ang nahihirapan. Kumpanya ang yumayaman, gano'n. Ngayon, nung nagpahinga ako, nagkataon na mayroong abroad. Papuntang Malaysia. Nag-report ako eh. Mr. Abugade, sabi sa akin, siya ka sa mga papadala sa Malaysia. 12 kayo, 12 lineman, isang engineer, isang foreman. Bukas, magpapamedical kayo. Ganon. Pamedical kami. Yun pa rin. Yun pa rin ang resulta. Sabi sa akin ng doktor, may sakit ka, brother. Ano ba ang trabaho mo? Ganon. Kwento ko sa kanya. Hindi ka makaka-abroad. May sakit ka sa puso. Tignan mo, ang lalaking ganyan, oh. Di ba normal ganyan? Ganyan lang, normal. Pero ganyan eh. Talaga yung hindi ko kayang kontrolin yung tibok ng puso ko.
Ay, in-interview ako yung sekretary namin. Matagal ka ng lineman, Manong Abogade. Ngayon lang namin nalaman na mayroon ka palang sakit. Sabi sa akin. Ma'am, ang nangyari kasi yung mula nung nahulog yung kasama ko sa Tagkawayan, doon nagsimula. Pero wala ka talaga sakit. Yung mga nakaraan, wala naman ma'am. Dito lang hindi ko malabanan eh. Hindi ko kayang dayain, sabi ko. Dahil dalawang doktor na ang nagsuri sa akin. Decision mo yan. Sayang naman ng abroad. Sabi sa akin. Aba, lumakas ng loob ko dahil sa abroad. Ngayon, mag-decision ka ngayon kung ayaw mo at papalitan ka namin. Ma'am, bayaran niyo ninyo yung medical ko. Mag-a-abroad ako. Yun lang. Lumakas ang loob ko, abroad eh. O sige. Pumunta siya sa doktor sa Maynila. Ay pumayag naman yung doktor. Wala siyang kasalanan kung sakali. Pumayag. Nakuha yung medical. Approve. Walang sakit. Di ba? Oo. Eh di abroad kami. Pagdating ko sa Malaysia, wala akong sakit. Yun ang isang himala. Dahil ang trabaho dito, trabaho rin doon, lineman din ako doon. Aba, bilib yung hapon, nakasama namin sa Mitsui Electric. Sabi sa akin, kasi nung nakaharness kami lahat nakabitin. Yung linya na yun, umaandar na 2 taon na umaandar na. Pinatay lang dahil mayroon kaming ikakabit na bago. Inalis namin yung pakpak, pinalitan namin ng bakal. Ganon. Kaya bilib na bilib yung hapon. Yun daw, kukunin na lang lineman sana, taga-Thailand. Pero takot sila na magpalit ng pakpak. Kami ang kinuha. Pilipino. Hanggang sa natapos namin yun, uwi na kami. Ang pangyayaring yun ay talagang ang Panginoon ay gumagabay sa akin. Pero itong pilay ko, nagsimula ito, 1984. Itong pilay ko, doon ako napilay. 1 taon akong nagpahinga. Ngayon, pagkapahinga ko, balik ako. Ito ang masamang nangyari, 1991. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Kontraktor po kami ng Meralco. Ako ang foreman doon. Sa loob ng 1 linggo, nagtatayo na kami ng poste. Tirahan ng mga driver ng love bus nung araw. Ngayon, sa oras din yung alauna, napakatindi ang init ng araw. Talagang yung aking damit, titigain mo yung basta lahat. Sa sobrang pawis. Pumakyat ako na wala akong kasama. Yung mga kasama ko nandun naman sa kabila, kanya-kanyang poste. Nag-iisa ako doon sa poste na yun. Pag-akit ko sa taas, nadulas ako. Halimbawa, ito yung lumang poste, may kuryente yan. 1 metro lang. Parang ganito lang eh. Ito yung bagong poste namin. Ito yung luma, live. Kaya ako, pag nagkamali ka, patay ka. Pagdating ko sa taas, bigla akong nadulas. Dito, gas-gas dito, sugatan. Piniga ko yung poste. Gas-gas ito talagang duguan, hanggang dito. Pagdating ko doon sa mga kasama ko, ano nangyari sa'yo? Sabi sa akin. Nadulas ako. Huwag ka munang umakyat, nandiyan ang ulan. Yun na. Punta ako doon sa kabilang poste. Kurman, huwag ka nang umakyat, nandiyan ang ulan. Sabi sa akin.
Tapos built na ako. Naka-ready na. Titignan ko yung patak ng ulan. Mayroon na. Paspasan ko na ito. Sabi kong ganun. Paspasan ko na. Kasi madilim na eh. Kumbaga, 1 kilometro na lang. Yung ulan, nandyan na. Sandali lang. Pagdating ko sa taas, doon ako na nervyos. Yung nervyos ko, isip ko yung kidlat. Ako, Panginoon, huwag sana mangyari. Itong iniisip ko. Sabi ko gano'n. Pinaspasan ko na yan. Inilagay ko na doon sa pull top pin na tawag doon, may insulator doon. Pakatong ko lang yan. Tapos bababa na ako. Paspas yan, pababa. Tanggal ko na yung safety belt ko. Gumanon na ako. Mga 15 meters. Biglang pumutok. Napakalakas na putok. Pagbalukos ko na ganyan, yung alambre na ipinatong ko doon, naputol na. Pati yung poste, nabaklas na isang ganyan, 1 metro. Pinakadulo. Tapos yung service trap namin, napapunta sa barracks namin, na mayroong bumbilya. Sumabog yung bumbilya eh. Nahagip ng kidlat eh. Sabi ng mga kasama ko, sinasabi ko na, huwag ka munang umakyat. Pinilit mo. Sabi ko, talagang yung Panginoon gagawa ng paraan yan. Hihintayin kang bababa. Di ba? Napaka-delikado man yan. Pero yung kapangyarihan ng Panginoon, yung himala ng Panginoon, mararamdaman mo na talagang hihintayin ka muna bumaba. Ganon. Sa panahon ngayon ay nagsisimba na rin ako. Kung saan man ako madidestino, naghahanap ako ng church. Ay, dito ako. Linggo. Ang Panginoon gagawa ng paraan yan. Hindi kanya pababayaan. Alam niyo mang nangyari, surpresa ako eh. Pagdating ko dito, yun na. Ang Panginoon ay talagang gagawa na nga siya ng paraan para magbalik loob sa kanya. Dahil bukod sa sarili ko, sa isip ko, problemado na sa hirap ng trabaho ko. Problema ko pa itong dinadala kong sakit ng likod ko. Alam niyo ba, pagdating ko dito, mayroon palang pastor na naghinta. Panginoon, salamat. Ikaw gumawa ng paraan kung paano ako makapagbalik sa iyo. Sabi ko ganyan. Kasama kong magulang ko, si tatay, nanay, tapos yung kapatid ko, si Lolita. Kinabukasan dumating si pastor. Kilala kami. Siya si Pastor Jerry Corpus ng Isabela, Ilocano. Napakabait na pastor. Kung minsan nagtatago ako sa mga kasama ko. Palibas ay magaling din akong kumanta. Manganganta rin ako. Yun ang kanilang kinagigiliwan, yung pagkakanta. Ngayon, tila nagagamit ako sa maling paraan eh. Sa halip na ang Panginoon ay siya mong haharanain. Ngayon, gagamitin mo yung boses mo sa panlilin lang sa mga kababaihan. Parang hitin mo lang sila. Ganun. Boses na pang-akit. Ay, ito ang tumasi sa taas. Nalulungkot ang Panginoon dyan. Taglay ko pa rin ang pananakit ng likod ko. Sinisikap ko talaga na maglingkod sa Panginoon kahit ako may karamdaman. Hindi ko talagang, kumbaga, hindi ako nasisira ng loob para umatras. Kaya ang Panginoon na pagkabait sa akin, nagsimula ako ng aking pananampalataya. Kasama ko na ang kaisa-isa kong anak na panganay, kung saan ang magaganap na fellowship dito sa Pangasinan. Mayroon sa Mungkada, Santa Maria, Pangasinan, at ang pinakamalayo doon sa Bacarra, Ilocos Norte.
Doon kasama ko yung anak ko sa edad na 10, yung dalaga ko noon, dalagita. Hanggang sa paglaki ng anak ko, kasama ko yan sa pagsisimba. Awa ng Diyos, nakapag-abroad siya. At doon na rin niya nakita, doon sa abroad, yung talagang pagpapala ng Panginoon. At isa na siya ngayong pastora doon. Mga anak ko dito na mga kalalakihan, sinara rin yung tumutugtog dito. Kumbaga, ang pangarap ng ama, ang talento ng ama, talento din ng anak. Magaling silang maggitara, magaling silang tumugtog ng drum, organ. Kaya nagpapasalamat ako dahil hindi sila napariwara. Tuloy-tuloy ang aking panalangin para sa aking mga anak. Kaya ramdam ko ang pagpapala ng Panginoon sa aking mga anak. Hindi ko na ito babawiin. Matanda na ako. Una dyan, masipag kang manalangin. Masipag kang magpasalamat. Kaunti man ang matatanggap mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon na marinig ka. Sa pasasalamat mo pa lamang, matutuwa ang Panginoon. Ang higit na pagkakakilala natin sa ating Diyos ay magliligtas sa atin mula sa maraming bagay. Una, mula sa mga maling ideya at aral tungkol sa Kanya. At higit sa lahat, ito ay magliligtas sa atin mula sa mga panganib ng mundong ito na nagdudulot ng pinsala at paghihirap sa marami. Siya ay si Jesus, anak ng Diyos, nabugbog sa iyo at sa akin. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dahil sa pag-ibig niya